Kasama ko pa rin si Sir Paeng Natividad at andito pa rin tayo sa kanyang farm dito sa San Jose, Antipolo. Yes, sir. Ayan, Sir, na-discuss na natin ang konting backgrounder doon sa ginagawa mo dito sa farm, sa training mo at sa aking paminta. This time, ano naman ang pag-uusapan natin? So, ang introduce ko naman, sir, is the new technologies na we've adopted from abroad na naipasok na po natin dito sa Pilipinas. Ang isa, sir, sa nakita po namin, ang pinakamahirap na sa farmer is land preparation. Okay. Let's say, sir, for this square meters, this is around 1,500. Kung manually po natin siyang ipaplat ng tao, it would take around 8 people for 5-7 days. Para lang sa ito? Para lang sa ito. Now, sir, with the tractor and with this attachment that we got from abroad, kaya na po siyang gawin ng isang araw ng 2 tao. 2 tao lang, isang araw. So, mas mabilis, sir. And yung quality, sir, ng paggawa, mas maayos po. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So what it does, sir, is na-cultivate mo yung land. Okay. Isa-start mo ilagay yung plastic. Okay. Tapos as the tractor moves, pinaplowin niya na po yung lupa at nagagawa niya na pong flat. So naka-flat na, may plastic pa po. Ibibed niya at the same time, imamulch niya. Yes, naka-bed and naka-mulch na po. So yung cost mo, sir, mas malaki ang matitipid mo, not in terms of just for cost, but yung time. Okay. Very crucial, sir, ang timing sa pagpa-farm. So ito, mabilis po nating magagawa. So ito po yung isa sa... Ayan. So magano siya. Ginugulungan niya, no? Yes, sir. Gugulungan niya po. Yun. Ang galing. Pati yung quality, sir, ng paggawa. Oo. Maayos na po. Siya mismo gagawa ng bed. Opo. Pantay-pantay. Pantay siya, sir. Pantay po ang... Pati yung ano niya, sir, yung laman niya, alam mo naka-square off na siya kaagad eh. So mas mabilis. Mas matipid. So right now, ito, sir, meron kaming ganitong machine in Batangas that we are pinapaupahan po namin. Kaysa sa mag-upa sila ng napakaraming tao for a hectare's worth of land, sir, para ma-plat and plastic mo, gagastos ka ng around 140,000 for 1 hectare. We come in there, sir, asking for 90. Rather than 2 weeks, we do it in 3-5 days. Mas mabilis. Mas maganda pa po ang quality. So yan, this is one of So itong kanal na to, dito rin siya babalik? Yes, sir. So ikaw na mag-determine kung anong planting distance ang gusto nyo po na ano. So yan ang ano natin, plat and plastic. Galing. Kalin nyo pa na ano to? We bought this 1.5 years ago. Nakita ko lang po sa isang video na meron ganyan. Then nahanap po namin sa China na meron. Then we brought it in. Ano lang natin, sir, ng isang balik niya? Okay. Kaya bang magkatabi? Sige. Kano? Isa pang pabalik, ha? So lahat noon, nakamulch lahat ng plots mo? Meron na akong iba pa, sir. Bukod sa mulching, we discovered a new product. It's called weed matting. Weed matting? Yes, sir. Mulching would last you 1-2 cropping cycles. Okay. So, isang taon, 6 na buwan, sira na. Yung weed matting, sir, the same weed matting that we're using, magtatatlong taon na po. Yun pa Ito rin. ba yung black? Yes, sir. Oh.
But it's made, yung mga meron po tayo dito is not UV treated and it's made for indoor use eh. Oo. So itong nakuha po natin, it's for outdoor na po talaga. Tapos UV treated, it lasts 5 to 8 years. 5 to 80. So wala ka ng problema sa damo. Eventually sir, of course the cost is a bit higher than plastic mulching, pero yun hindi mo na kailangang palit-palit. Mamaya sir, makita nyo yung papayahan po. Until now, papaya pa rin yung main mo? Yes sir. Yung pinaka bread and butter? Yun ang ano ko pa rin po, papaya. It's a crop that could not only just sustain you but there's already. Pero don't get me wrong sir, we built our market through the years. Yes. It's not something that it happened overnight po sa amin. So I think yun din ang malaman po rin ng potential farmers eh. It's really building your market. Hindi mabilis. Oo. Hindi mabilis sir. Ano yan eh, nagde-develop habang tumatagal ka. Tsaka, di ba, may dadating na bago, may aalis. Exactly. Ganun yan eh. Exactly sir. And you learn to pivot din sir. Minsan wag mo rin pilitin kung alam mong alanganin. You look for other crops, other ways to earn in terms of anong crops ang maganda sa farm mo. Parang meron akong estudyante sir sa Negros Oriental. Si Ma'am Omega pati si Sir Carlos. They planted 450 papayas. Sabi ko, ma'am, wag yung muna pong damihan kasi hindi po natin alam ang market. So now they're harvesting around a ton a month. A week. From the 400 From the 450 plants. O di yung sabi niya, madaling ibenta. Dahil ganun lang kakonti. Now that the market saw their quality, ngayon makapagtanim na sila ng susunod na mas marami. Kasi na-build na yung ano nila. Ang lagi kong tinuturo, mas mabuti na magtanim ng kulang kaysa magtanim ng sobra. Totoo. So yun, kaya nila ngayon i-upscale. Their competition, ang papaya sir, comes from Mindanao pa. Siguro sa Tupi. I don't know sir kung South saan galing. Cotabato. Pero ngayon, they're doing well. They're opening their next module ng papaya. Nakakatuwa itong couple na to. They're retired and they're sugarcane farmers. Ngayon, they're shifting to papayas because maganda daw po ang sustainable. Sustainable. Yes, sir. Akala niyo bumalik dito? Pabalik na sir. So nag-ano na siya ngayon? Opo, doon tayo sa gilid sir para makita. Okay. Malayo yung distance niya? Opo, kasi ang itatanim po namin dito is sitaw. Okay. Lapitan natin siya. Okay. Bakit ganyan kalayo yung distance? Sa ano sir? Nung sa sitaw? Naka-double row kasi kami sir eh. Okay. So para... Left and right? Opo. Naka-left and right kami. Pati mas madali pong pumasok ang tao. We plant sitaw sir not so much as but to really rehabilitate the lupa. Kasi ano siya, nitrogen fixing bacteria. Yes, sir. Okay, Sir Paeng. Ang papaya ba pa rin ang iyong main sa ngayon? Yes, sir. Favorite ko pa rin sila. Favorite pa rin? Yes, sir. So, ang kinaganda kasi dahil tuloy-tuloy po siyang namumunga. And we do relay farming na po sa papayas po natin. And yung papaya mo, papunta na rin dito sa mga, what do you call this? Shade houses. Shade houses. Eventually, sir. Eventually. We have an opportunity, sir, this February next year. We might be going to Taiwan to visit, sir, yung kanilang papaya king. No new? Yes, sir. No new. Nako, sir, ha? Sama ko. Sama tayo, sir. Sama tayo sa Taiwan. Ayan.
So, yun. So, tuloy-tuloy pa rin ang papaya. Malaking chunk pa rin ng income nang gagaling dito. This is what sustains us. Greater income comes from, ganun naman sir eh. You have a crop that sustains you. Not just sustain, ito may kita na eh. Okay. So all the rest, the crops that I have is really your bigger chunk of your income. Pero love na love ko si papaya sir. Dito ka nag-umpisa. Oo sir. Dito nag-start yung Yes sir. career mo. Dito po nag-start. And matatawa kayo sir if you see the videos nung Papaya King of Taiwan. Oh. Medyo magkamukha kami sir. Ikaw ba ang Papaya King ng Pilipinas? No. Okay. Not by a long shot, sir. Not Okay, by a long okay, shot. okay. Baka ano pa lang tayo, sir. Sa baba pa lang po. Sa baba pa lang. Okay. Sir, yung Vietnam kung sakali ha. Ay, sige sir. Sabihan niyo po ako. Sabihin ko si Ma'am Sel ngayon. Ipapaalam ko sa asawa ko. Baka sakali. May ano, sir. Ayan, sir. Ano to, sir? Papaya po. Papaya. Ilang months to? This is 1 month old. 1 month. Ito yung sinasabi mo na anong Opo. tawag doon, sir? Weed matting. With matting. Dito tayo, sir, para mas makita. Nakita ko yan sa sa Thailand. Yes, Pero sir. ginawa niyang yung daanan, Ah, yung daanan ng mga tao opo. para hindi maputik. Ito, sir, wala ka ng problema sa damo. Wala nang damo talaga to. Zero na yan. Zero? Zero ng damo. Tapos ang maganda, yung material na to, sir, unlike yung plastic, pag umulan po, pumapasok. Pumapasok. Rin ang tubig. Mm-mm. Tapos tinatahi na lang po namin para magdikit-dikit. So ganito, sir, wala ka ng problem sa... Kasi sir, ang main problem naman sa farming is really maintenance. Mm-mm. Weeding. Weeding is also a source of pests. Mm-mm. So ito, sir, wala na po. And it's something being done already abroad. Like I said, sir, we don't need to reinvent the wheel. Mm-mm. Gayahin lang po natin yung Gaya ka technology lang. nila. Yes, sir. Libre. Opo. So ang ano po nito, nakukuha ko is 1 meter by 1 kilometer already ang ini-import. This would last you 5 to 8 years. So, yung tipid mo, pwede mong tanggalin, pwede mo isoli. Yung mga nandoon, sir, yun yung mas luma. Ito yung bago po. So, Itong medyo may yes, sir, dumi. yung medyo madumi. So, we just transfer it. Kung matapos yung cropping, nililipat at nililipat lang po namin. Pero mo natapos na yung papaya, yung mo, buhay pa. Yes, sir. Itong, sorry, what's the term? Weed matting. Weed matting. Weed matting. So, yan ang ano namin, sir, na new technology, easier for quality of plants, mas maganda. This is just, wala pang 1 buwan ang alam ko nito, sir. Ang age Talaga? nitong papaya ko po eh. Ang laki niya. Maano na, sir, maayos na po. Malaki yung plant. Laging papaya naman dapat, dapat marunong na po ako sa tinagal-tagal na. Yan ang kailangan ni You're just improving Yes, yung sir. system. Yes, sir. We still improving. So this is around 500 po na papayas all in all. So like what we do Itong here, 500 na ito yung mag-harvest ng 1 ton a week? more than, sir. More than 1 ton? More than 1 ton a week. Wow. Kaya yung sinasabi ko, sir, hindi mo kailangan ng 10,000, hindi mo kaya ng ganito lang. Like what we're doing, sir, is if you see kanina meron akong papayang pinipitasan na, doon naman sa may malapit po sa may greenhouse po na yun, meron akong papaya na may bunga na, sir. Okay. Ito, so I plant my next batch. So Naka-relay cropping ka talaga. Naka-relay talaga, sir. Yun ang trick po namin dito. Dito naman tayo, sir. Parang na-notice ko yung line mo hindi yung ganon. Di ba? Per hill. Yes, sir. Hindi yung kahilera niya yung Kabila. next hill. Yes, sir. Nakaganon ka, May- ang linya mo dito sa horizon, ganito. Yes, sir.
May reason yan, sir. Mm. Hindi po namin sa kinakwadrado, it's also for your protection from the wind. Kung ang ano mo nyo, sir, is naka-straight ka na square, ang palo ng hangin, magdire-diretso sa loob eh. Kailangan, sir, meron kang windbreakers eh. So naturally, sila po ang nagtutulungan in terms of distribution po ng lakas ng hangin. Kaya ang nakaano siya, sir, basically naka-triangle po ang aming tanim. And in terms of planting distance ng papaya, we're doing 2.5 by 2 meters. 2.5 by 2 meters. Yes, sir. Yun po ang... 2 meters by doon sa next plant, Yes, doon sir. sa the same hill. Yes, sir. Pero yung kabila, That's 2 meters to. oh, This is 2 meters, pero yung pahabang ganun, it's 2.5. 2.5. 2.5. Ganun po ang style. This also helps, sir, kasi isa sa pinakamalaking problema mo sa papaya is yung fungus. Ah, This helps, sir, pa rin sa fungus protection mo. Dahil hindi po nakukulob, unlike ang plastic. Plastic has the tendency, sir, na kung saan ang butas mo, doon po nalabas ang init. Ito po, sir, dahil permeable siya, Kahit saan. lumalabas po siya. So hindi mo siya magiging problema sa plastic. It's a worthwhile investment para Ganda. sa amin, sir. Pakita mo nga, Sofia. Ang ganda niya. Oh? Kita mo? Ganda, no? Linis. Ang ganda. Ganda ng plant. Yun naman, sir, ang ano natin. We all want something beautiful, sir. We try to keep it this way, sir. Simple, but cost-effective. Ang boundary mo doon sa taas, di ba? Yung may- may mga mahogany, sir. Tapos doon po papasok. Nakayulong lupa po. Meron po parte na nakuha po na ang benta po ng ilang kulay. Yung doon, sir, wag na nating puntahan. Puros pipino naman po ang tanim ko doon sa area po na yun. So we could go naman, sir. Sige. Sir, ito na yung ating showcase na shade houses. Ito na yung highlight. Yes, sir. Yes, sir. Tapos kita natin. Marami muna. Ah, okay. Wala, ayaw tayo May papasok. security ka rin. Ano ba to? Parang hindi sa akin ah. Diyan tayo bukas. Nakalaki. Oh. Ayun. Papasok yata, child. Parang hindi sa akin. Eggplant, Eggplant and tomato. tomatoes. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.